Unang-unang i-share mo sa ano ko. Sa account ko. Ah. Gaganda. Ay, itlog ng pugo. Napakaganda. May mata pa. Oh? Huh? Ang cute to, may mata. Para siyang tao. So yan, mapagpalang hapon sa lahat mga idol. Pasensya natin di nakikita yung pagmumukha natin. So may dumating tayo na mga legit na mutya na galing ng Mindoro. So galing sa Mangyan. At nandito ulit tayo naka-live sa ating page. So masanay na kayo, nasa page tayo, Commander Leon page. No, yung pangalan ng ating page. Masanay na kayo na dito tayo nanonood. So dumating na yung padala ng kaibigan natin na Mangyan. So mayroon pang ano tangkay, excuse. Medyo makati yung lalamunan ko eh. So ito, pamilyar ba kayo dito sa mutya na to mga lods? Ito yung mutya na hinahanap ng karaniwan. Pero depende sa presyo kung papakawalan ko. Kung magkakasalubong tayo sa presyo, pakakawalan ko to. Ito yung pinaka-rare na mutya na bihirang-bihirang mahanap. So ito mga lods, yan ay itlog. Kung titignan natin, itlog yan siya. Yan, pasensya na, nagalaw yung video. Share mo sa mga group. So ayan mga lods, rare na itlog. Bakit may ganito? Ito yung pinakapugad niya. So malaki ito. Siguro pagtuklap, no, nasira na. So yan yung pugad. Yung pugad lang na naging bato o mutya na naging fossilized, swerte na. Eh may itlog pa to sa gitna. Ito yung mutya na sumasahod ng swerte. Napakaganda nito mga idol. Rare at bihirang dumating. Pag-isipan ko kung pakakawalan, pero depende sa presyo. Pag nagkasalubong tayo, nagustuhan nyo yung presyo, ay maaring mapunta sa inyo. Pero kung ako, bala kong gamitin na muna kasi sa swerte talaga yan. Maganda talaga. Sa lagayan ng barya. So ilalagay mo siya dun. Ako, sahod talaga ang swerte. Ito naman, mga lods, yung pangalawang ipapakita ko. Itlog ng pugo. So makikita nyo yung gawa ng ng romblon sa korte nito, sa itsura nito. Ibang-iba. Yung gawa sa romblon, yung mga pan-display at binibenta kuminsan sa Quiapo. Ibang-iba dito, kahit na sa personal makikita nyo, ibang-iba ito. Ito talaga'y rare na itlog ng pugo. So bihira natin makuha ito. Ang dami ko nang pinakitang itlog sa inyo na rare, pero yung ganito ay bihira. Itlog ng daplak. Yan o. Tignan nyo naman kung marmol yan mga lods. Itlog ng ibon na sa wild talaga siya, daplak kung tawagin nila. So pinagtataka namin ito, bakit sa Mindoro ay daming nakukuha ang mga mangyan, pero pag kami naghahanap, isa o dalawa lang ang nakikita namin. So kung sa bagay ipon, no, ang tagal ko nang hindi nakakapag live ng mga rare. So yan, tatlo na yung naipakita natin. Kung pamilyar kayo sa itlog ng ibong tigmaw,
Sa wild po nakikita yun, mababa sa lumipad pero malaki. Ito po yung kanyang itlog. Ayan, oh, parang may alupihan pa. Sabi sa akin, ito daw yung mutya ng alupihan. Sabi ng mga mangyan, mutya daw ng alupihan. Pero sa akin hindi eh. Kung ako tatanungin ninyo kahit na may korte siyang alupihan. Kasi nakakita na ako sa wild talaga ng itlog na hindi naging bato Yung tagmaw, para siyang manok o labuyo. Pero ibang klase pa. Yun yung napaka-wild. Mas malaki pa siya dun sa labuyo. So, tagmaw o sagmaw. Hindi ko ganong maano kasi sa amin sa Bicol, tagmaw ang tawag dun. So, ito yung kanyang itlog. Pero kung sa iba sasabihin talaga ito ay mutya ng alupihan. Makita natin yung guhit ng alupihan. Kala mo mga alupihan talaga. Ang ganda nito mga lods. So available yan sa mga gustong maka-order sa atin. So ito dahil puti siya, meron tayong basihan Tanggalin natin yung ilaw. Para yung basihan natin kung talagang itlog siya o marmol. Pag marmol, sinabi ko sa inyo puti. Pagka talagang itlog siya o rare, makikita natin dapat dilaw to pag inilawan. So, dito natin malalaman yan, mga lods. Kabubukas ko lang nito. So, ayan, mga lods, kulay dilaw. Kita nyo yung aura niya. Dilaw, hindi siya puti. Kahit testingin nyo yan sa marmol, kung meron kayong marmol dyan, puti ang lumilitaw sa marmol. Ito, may similya sa loob, Kaya talagang ito ay hindi marmol, kundi legit siya. Na itlog din ng daplak. So, ang mga itlog ng daplak, iba-iba ang kulay o hugis, Hindi lang kung sa iisa. Pero karamihan sa kanila ganito, tsaka ito. Kumisan ganito yung kulay niya. Pero, style camouflage, ganito, parang camouflage siya. So, yan, 4 na. Then, meron tayo ditong itlog pa rin. So, ito talaga mga lods, medyo may kamahalan ng presyo nito. Ito ay napaka-rare. Sa totoo lang. Kaya, sobrang ingat ng pagkabalot nito. Kuminsan, pag nababasagan kami, pinababayaran namin. Tignan nyo, lods, crystallized na siya at transparent. Bihira to. Hindi siya marmol, may similya. Kahit yung itlog nyo, sorry. Yung itlog na piniprito ninyo dyan sa bahay ninyo, try nyo mamaya, ilawan nyo, may kita kayong dilaw sa loob. So, ibig sabihin, may similya. So, may similya sa ibig sabihin, buhay. So, kahit itlog na normal, yung niluluto nyo sa bahay, ilawan nyo, dilaw yung makikita nyo dyan. So, yan mga lods. Kapag iyan ay marmol, hindi yan magiging dilaw. Maniwala kahit sa hindi yan magiging dilaw. Kung ito ay crystal stone, puti pa rin to kung crystal stone siya. Marami tayong crystal stone dito, isang lamesa, pinakita ko kanina pa lang. Lahat ng klase ng gems na meron tayo rito ay pinakita na natin. So, isa na yan. Then ito, testingin din natin. Pag namuti, matik na marmol. Dilaw na dilaw mga lods. So yan, Ronald Romero, magandang hapon. Julius Llanasa, magandang hapon. Tumatawa si Stone Alisor. Ano nakakatawa Stone Alisor? May mamats ka? So, ayan mga lods. Kitang-kita natin, talagang rare. At, meron tayo ditong batong alog. Tawag namin dito tamad o tulog. Kailangan mo siyang ituktok. Tuktok mo ng gusto. Huwag ganong kalakasan mga lods. Baka mabasag. Sayang naman. Dahil meron tong space dun sa likod o divider. Ayan. Umaalog siya pag tinuktok mo. So, ito naman, alog siya kagad. Wala, may kaunti siyang butas, Ayan, batong alog. So, yan yung mga tinatawag natin batong alog, pandepensa sa bala. Pero ang karaniwan nito,
Pinutukan ko, may pinutukan akong batong alog eh. 4 yata yun. Sapul eh. Wasak. Depende siguro sa batong alog o baka baka nalakdangan. Hindi natin alam, idol, kung nalakdangan. Pero sumablay talaga. 4 yun yung tinesting ko. 4 yung dala-dala ko. So 4 din yung nawasak. So sayang, pero kailangan testingin dahil mamaya sasabihin natin sa bala tapos pinutukan nila, nadurog. Tayo nakakahiya niyan. Pero ito, hindi natin alam kung paano natin puputukan. Masyadong, ngayon, hindi na natin ganong nakakasama si Mark. Busy si Mark. Si Mark kasi sa firing range, doon namin i-scotch tape yung mga mutya, tsaka namin doon pinuputukan. Kung nakikita nyo, noon madalas kami sa firing. Ngayon, busy si Mark, kaya wala tayong kasama. So, ito naman, mutya na linta, mga lods, mutya sa tuyo. Hindi po mutya sa dagat, sa lupa. Yan, available din yan. Kung saan siya nakukuha, sa ganito mga lods. Oh. Pinadala pa sa akin yung bahay talaga naman. So, paano nyo sasabihin na hinulma yan? Kung mismong dyan, bakit siya? Ito ang tawag dito, sa bilog na to, sa pinagbahayan, ammonite stone. Yung totoong tawag dyan, mga lods, hindi mutya ng ipo-ipo. Kung may papampam dyan na binulugan yan at binenta sa inyo, mag-isip na kayo. Hindi po yan mutya ng ipo-ipo. Ako, madami kung napapanood na ganyan, hindi ko na iisa-isain yung mga pangalan. Aawain na naman tayo ng mga urang-gutang na yun. So, yan siya. Dito siya nanggaling sa ano na to. Pinadala pa talaga sa akin para maipakita daw sa inyo na iyan ay mga rare. So, mga lods, eto, katunayan. Yan, bahang-baha sa langis. Bakit ko nilalangisan agad, mga lods? Kahit na konting ganyan, nilalangisan ko. Baka may dala siyang negatibo eh. Ayun, hindi na makita sa sobrang dami ng langis. Paano natin ipapakita itong linta na to? Ito yung linta, oh. Ayan, oh. Yan, mga lods, yung linta. Nakakapit pa. Oh, yung mga basher, labas na kayo. Inukit, oh, inukit. Inukit lang daw yung mga mutya natin dito. Labas na yung basher diyan. Mamatay ka sa inggit. Oh, yan yung inukit natin. No? Yung grupong laos diyan ng espiritual. Kaya hindi umaasenso yung grupo nyo, puro kayong inggit. Inukit. Ito pa, inukit to. Hinulma daw, meron daw akong hulmahan, mga lods. Antibay naman sa hinulma. So, alige. Alige yan, alige, no? O mutya ng, ayan, no? Kitang-kita nyo. The monster na oya inuwi yung itsura, eh. Basag ang bunganga. Ano to, yung alige, yung tawag nito, talangka. Mutya ng talangka, oh. Mga lods, sa gusto, malaki siya, oh. Sugal, tsaka sa sabong daw. Hindi naman ako nagsasabong, kaya hindi ko yan masasabi na ganun. Tandaan natin, lods, pagdating sa mga ganyan mga sugal-sugal, sablay tayo dyan sumagot. Isa lang ang masasabi ko, yung gambling medallion. Pero dito, hindi ko naman to sinisiraan, ano. Masasabi natin legit to kapag merong gumamit. Meron din naman gumagamit din. May mga gumagamit, nagpapanalo naman daw sila. Lamang daw yung panalo. Halimbawa, 3 yung manok. Ayun, talo lahat. Hindi, joke lang. Pag 4 yung manok nila, nananalo daw yung 3, isa talo. So, lamang. So, ayan. Aligi. Kimpi sa amin. Kimpi. Ano yung Kimpi de Leon? Loko-loko kakatan, ah. Sasakaling kita. Ito, aligi rin, mga lods, hindi lang ganong makita kasi tad-tad ng langis yung, kaya yung ilalim niya, hindi na natin masipat kung aligi ba siya o ano. Pero aligi to. Trust me na lang, mga lods. Ayan, o, aligi, o. Diba? Mukha siyang bungo ng predator.
Mga batang 90s dyan, kilala yung Predator eh. Pero sa ngayon, hindi na kilala. Ito, hindi ko pa pala nalalangisan. Langisan natin, baka may dala-dala siyang negatibo. Kasi sa kalikasan to, hindi natin alam yung bantay niya kung itim ba o ano. Yan, aligi mga idol, oh. Aligi. So, siya yung naging bato talaga na ano, na tawag dito, talangka. Yon, ilan ba si aliging napakita ko na? 1. Pili na lang kayo mga lods kung ano o-orderin nyo. Bali 5 yung aligi natin. Ito pa yung 2. Punasan ko lang. Yan o, talangkang talangka talaga siya mga lods. Gusto nyo makita yung nanay. Meron ako ditong nanay nasa box ko. Kaya lang mga lods, hindi ito available ha. Tagal ko nang alaga to. Ayan o, nanay. Hindi na to talangka eh. Ano na to eh. May nakikita kayong mukha rito. Ayan o, mukha o. Yan yung kanyang bantay. So yan mga lods. Kitang kita yung mukha yan, bilog. Eh, diba? Kung kayo po mga interesado, no, hindi po ako sumasagot sa tanong po dito sa comment box. Parang di naman po kayo nasanay. Lagi po akong sumasagot sa aking Facebook account na yung Facebook account ko na Commander Leon 22k followers. So doon po ako sumasagot. Hindi po dito, page po ito. Pag nag-comment kayo rito, baka hindi masagot. Hindi po ako kasi kung talagang desidido po, mag-PPM po yan. Wala namang masama sa magtanong. Pwede kayong magtanong. Magtanong kayo na magtanong dyan. Walang problema. Hindi ko naman kayo sasabihin na itanong nyo kay Ernie Baron. Sa mga gusto po ng ano, wag to ha, wag to. Wag to mga lods. Wag na wag. Ilang taon na kami magkasama niyan. Sobrang tagal na. So nilagyan natin ng sungay, dinikitan ko. Kasi itong sungay na to, nagtatanggal po to ng negative. Kung alam po ninyo, may sungay kayo ng usa dyan. No, lalo na kung puting-puti yung kulay ng sungay ng usa ninyo. Itabi nyo yan sa mga mutya na bagong dating sa inyo para tanggalan ng negatibo. Kaya mga batong pinupulot nyo sa ilog-ilog. Hindi naman talaga magandang nagpupulot ng mga bato-bato. Lalo na kung hindi kayo sanay, baka may iuwi po ninyo yung masamang bantay. So, ayan po mga lods. So, pinagbahayan yan. Pinagbahayan siya. Ammonite stone kung ating sasabihin. Pero pag nakuha natin yung pinaka-lintak dyan sa loob, yun po yung ano, yun yung mutya. Ito ammonite na lang to. Pinagbahayan na lang siya. Pwede naman, Francis, pwede naman. So, ito naman mga idol. Yan. Dali, punasan ko lang yung kamay ko kasi malangis. Ewan ko kung ito yung may butas. Ito, ano to? Itim na omo. Ba tawag natin dito, Hal? Hindi bilog na bilog. Ano siya? Basta yun na yun. English pa, di naman maisip. So, ito pa, bato omo. Yan, mga panlagay sa bahay. Kung kayo nagpapagawa ng bahay, baunan nyo na ito sa poste, mga lods. Para walang sablay talaga. Ito, bato omo sa loob ng omo. Matik na, kubol. Kubol yan, kabal. Yung kubol o pandong, iisa lang yan. Maganda talaga siya. Sa lahat ng omo dito, ito yung medyo kakaiba. Kaya, akin na lang. Ngayon ko lang siya napansin. So, ano pa tayo? Marami ditong omo na kakaiba eh. Yan, omo na oblong.
Ito, Omo. Ayun, deform. Ito, deform, pero dito yung Omo niya, oh. Ayan, oh, yung Omo. Mga ganito maganda sa mga bahay-bahay ninyo. Kung ilalagay nyo yan. Oh. Meron kayong depensa sa bahay. Ang depensa nyo lang, katawan. Ngayon, pag iniwan nyo yung bahay nyo, wala nang depensa. Yung mga ganito kalalaki, pambahay to, ibabaunin nyo sa ginagawa nyong hagdanan. Bago pumasok sa pintuan. Yun yung mga purpose nito, mga lods. Kung di nyo alam bakit pinapakuha ko yung malalaking ganito. At tandaan po natin, libutin mo man ang buong Pilipinas, walang-wala kang makikita sa ibang lugar ng Omo na itim, kundi sa Mindoro lang. Yun nga po pinagtataka namin eh. Kahit yung mga antingero ng Quiapo o taga-sampang antingero yan, bakit meron sa Mindoro lang? Ano meron sa Mindoro? Kaya nga po bumili ako ng lupa doon para meron akong gusto kong tuklasin kung ano pang mga mutya ang meron doon. Bakit kakaiba? Talagang naku po, pag inakyat nyo yung bundok, hindi kayo pwedeng hindi makakapag-uwi ng mutya. Talagang meron. Pero kung mamalas-malasin at paglaruan kayo ng elemento at galit sa inyo, wala kayong maiuwi. Ito parang buto ng beans. Ito, dyan lang yan. Ito pa, oh. Bato Omo sa loob ng Omo. Yan, oh. Bukol na bukol. Tawag dito nila kurumbong. Ewan kung bakit kurumbong. Kurumbong parang nakakaloko yung words, kurumbong. So, yung shoutout sa ating 57 viewers, no? Mamaya mamimigay po tayo ulit ng puti na Omo. Yung mga nangungulit dyan ng Omo ng puti. Oy, baka kayo makakakuha. Ito naman tagusan. Kasi meron siyang butas. Yung butas niyan, hindi po sinadya yan. Hindi lang makita dito dahil basa. Paano ba ninyo papakita? May maliit na butas to. Lampasan o tagusan kung tawagin. So halo-halo na yan. May mga Omo na may butas. May mga Omo na may pingas. Kagandahan lang nito kahit may pingas tong mga Omo, yung iba. Pinapakuha ko pa rin kasi para hindi siya gugulong pag nasa altar naka-steady lang. Yan po yung purpose niyan. Bakit pinapakuha ko? Sabi nila, sayo na yan, Commander. Sabi ko, hindi, kinukuha nyo yan. Kailangan bayaran natin. Kasi kailangan din po nila ng pambigas-bigas, pang ulam-ulam. Tayong mga nasa syudad, hindi naman natin sila pwedeng abusuhin. Ayun, nagpakita na yung butas, mga lodi. Yun, oh. Kanina wala eh. Ayan, tagus yan, oh. Ayan, oh, kita, oh, tagus, oh, kita yung blue. So, yan, lampasan ng tawag dyan. Kahit hindi na kortehan yan, daladala yan sa checkpoint, napakaganda yan. So, yan yung daladala ko noon eh. Kaya lang, pag yan ang daladala nyo, may transaksyon kayo, huwag nyo dadalhin, lampasan ng swerte dyan. Promise mga lods, maniwala lang kayo sa sinasabi ko na lampas din ng swerte dyan. Transaksyon nyo, hindi matutuloy. So, yan, oh, lampasan din, may butas din. Yan. Hindi lalampas yung swerte sa inyo. Kaya pagka may transaksyon kayo, huwag nyong bibit-bitin ang lampasan. Sa tagal ko lang nagmumutya, naku po, alam ko na kung ano ang weaknesses ng mutya. Ang kahinaan nila. So, hindi sila pwede sa negosyo. Yung mga lampasan, may mga hawak na kahoy na lampasan dyan, batong lampasan. Tatabi nyo yan pagka may transaction of business kayo o ilalagay nyo sa tindahan. Hindi po mainam yan. Hindi mainam yan, mga lods. Ako na nagsabi sa inyo, yung sinasabi ko ay para sa ikatututo ninyo pagdating sa mutya. Sa dami ng mutya na to eh, kung titignan natin lahat ng lagayan ko, ikagugulat ninyo. May nagbabansag na nga po sa aking may nagbabansag na nga po sa aking mga antingero. Minsan pupunta ako sa Quiapo. Mula daw nang namatay si Paring Dudong Mutya, ako daw ang greatest collector. Pero mga mutya ni Paring Dudong hindi rin po sa akin napunta. Pinangako na po sa akin nung Paring Dudong yun. Sabi pagka namatay ako, parang nagpahiwatig nga eh. First time kami nag-meet up, nagpahiwatig. May sakit na siya nun. Punta ako ng Laguna, malapit na sa Bicol. Sabi ng asawa ni Paring Dudong Mutya, pag nawala ka pala, ayan, may magmamana na ng mutya mo. Pagpasok ko sa loob, mga lods, nahiya ako eh. Sa sobrang dami ng mutya, sa labas ng bahay, sa loob ng bahay, ang daming mutya. Ngayon,
ang binabansagan naman nila na greatest collector, ako naman. Kasi yung iba daw na wala kay Dudong, nasa akin daw. Pero isipin nyo mga lods, no, kahit mga rare na ganyan, pinapakawala natin. Kung tama yung presyo ninyo, nagkakasundo tayo. Hindi naman pwedeng baratin nyo dahil kawawa din naman yung mga nangunguha. Yan mga lods, oh. Katunayan lamang na siya ay tunay na itlog. May itlog ka ba dun, Hal? Pengen nga akong itlog na yung niluluto. Mukhang mas buo pa nga yung similya nito. Oh. Bato yan mga lods, ha? Bato. Baka isipin ninyo. Oh, pero wag lang magalit yung natutulog sa loob. Baka pasakitin yung ulo ko. Tinutok-tok natin. Ito maganda rin mga lods. Bihira to ako na nagsabi sa inyo. Namimiss ko na nga makakuha ng ganito. Ito lagi kong nakukuha dati. Ayun oh, parang may alupian sa loob. Kita nyo naman, di ba? Hindi po yan nakaukit, mga lods, promise. Sinungaling ako, oh. Ayan, di ba? Sinungaling ako, mga lods, kapag ka napunta sa inyo at nakaukit yan, ibig sabihin, ginawa lang ng tao yan. Hindi po yan inukit yung mga alupihan sa loob na yan. Pinaliwanag ko na sa inyo kanina, no? So, ito yung itlog. Ayun oh, kahit nasa baba, oh. Dilaw na dilaw. Oh. Try natin dito sa mga puti. Kung ito ay talagang marmol. Oh, dilaw din. Ibig sabihin may similya. Itong puti, kapal kasi. Ayan oh, naninilaw pa rin siya. Kahit saan mo anong gilid, oh, yung aura niya, dilaw pa rin mga lods. Makapal siya, hindi siya tinatagos ng ilaw. Pero makikita natin na talagang siya ay may similya. So ito, tunay na itlog. Para malaman yung similyang pinagsasabi ko. Ayan mga lods, oh. Kita nyo? Tunay na itlog. Oh, iilawan ko yung tunay na itlog. Oh, para alam nyo na. Pag tunay na itlog yan, dilaw na dilaw. Diba? So, dilaw na dilaw, may similya. Ito yung similya niya, oh, sa taas, oh. Yan yung magiging kwek. Kwek. Ito similya ng lalaki, yan dilaw na yan. Ito naman sa babae. So, ito naman, yung hawak natin, pag pinaguntog natin to, basag tong itlog na to. Hindi po tayo nagmamagic dito, nagtuturo lang tayo ng no, para alam yung tunay na itlog. So, crystallize siya, mga lods. Ito yung pinakasimilya ng babae, ayan oh, kitang-kita natin, di ba? Similya ng babae, itong medyo yellowish na to, ito yung similya ng lalaki. Ito yung sa babae, oh. Tignan nyo kung may pagka-pattern ba dun sa tunay na itlog. Diba? Paano natin ito masasabi na ito ay marmol? Kung may similya nga yung loob, kung tunay ngang mutya o hindi. Diba? Para hindi po kayo nagkakamali, hindi kayo naloloko. Pagka may nagbenta sa inyo, ilawan nyo kagad. Kapag yan ay walang dilaw, kahit katiting na dilaw at wala kayong nakita, ibig sabihin yan, peke yan. Hindi po yan mutya. So, crystallized to. Kaya medyo mataas-taas yung presyo ni Mang yan dito. So yan o, nakita natin tong mamula-mula na siya, ito, itong bahagi na to, yan, mamula-mula yan, dito dilaw. So hanapin natin sa tunay na itlog. Tunay na itlog to mga lods, hindi ko pwedeng tuktukin, mababasag. Ito, yung nakikita natin dun, yan o, yung mamula-mula. So kung titignan natin, ipapattern natin siya sa tunay na itlog, meron bang katunayan tayo na pinanghahawakan na ito ay mutya? O, tignan nyo yung pattern natin o, tugma, di ba? Pero bato siya. Ay, pero ano lang, pero galit lang dun sa, kanina kita ko 72 viewers na siya, pero bumaba tayo, okay lang yan mga lods. O ito, may similya din mga lods, ibig sabihin, may dilaw siya na nakikita tayo dyan sa gilid, ibig sabihin, iyan ay tunay na mutya, hindi siya gawa sa marmol. Hal, kunin mo yung mga peking mutya dun. Ay no, Hal, natulala ka na sa live ko. Pag nanonood ng live ko si Mrs. natutulala, na in love yata sa akin. Ayun dyan, sa taas. Hindi pa nakikita yung mukha ko niya na in love na. Ito mga lods, may nakalagay dito, peking mutya. So iniipon natin yan. Yan, na-scam ako yan. Matagal na to. Siguro, yung iba rito ay 15 years old pa lang ako. Bili ako ng mutya. Ayan o, fake na mutya. So, ito,
Dito ko yung na-explain na yung mutya ng ipo-ipo daw, ito yon, mutya ng ipo-ipo. O hindi naman, o ito pa yung mutya ng tubig na gawa sa fiberglass, o. Yan, mutya daw ng ipo-ipo, eh dito yung galing, o. Tapos, trabongkong hindi nagliliwanag. Pakitaan tayo ng trabongko, mga lods, pag palupitan kung sino ba talaga tunay. Ito, nabili ko noon, nabili ko rito, alam nyo kung magkano? 15,000. Nung inilawan kong ganyan, no, wala. Toink, walang nangyayari. Pakipatay yung ilaw para makita nila. Yan, mga lods, oh, wala man lang, hindi nag-ilaw. O, tignan nyo tong tunay na trabongko na hawak ko. Ito yung trabongko ng ahas talagang tinatawag, mga lods. Ayan, oh, kita nyo? Isang dikit lang ng liwanag, naging kulay asul na siya, mga lods. Hindi mo na ilawan. Ayan, oh. Oh. Yan ang tunay na trabongko, nagliliwanag. Okay, Hal, lights on mo na. No, yan, isa sa mga rare. Ito daw, may binenta ako nakaraan na na dahon na naging bato. Ito, hindi to dahon na naging bato, lods. Promise. Fake yan. Inukit yan. Lagay mo na to doon itlog. Baka mabasag. Ito naman yung tinawag nilang naghali ka na suso. Fake din to, mga lods. Fake yan. Tandaan natin. O ito. I-compare po natin to. Ikumpara natin to doon sa tunay na itlog. O yan o. Kapareho lang ha. Pero mas makinis to. Ito po yung gawang romblon. No, napeke po ako noon yan. Kala ko tunay. Sensya na kung tanga pa ako noon. Ayan o, puting-puti. O, di ba nakikita natin? Wala siyang ka ano-ano. Pero maganda yung aura niya. Nag-aasul, nag-green ng konti. Pero sa tama lang ng refleksyon ng liwanag yun. Hindi yan tunay, mga lods. So, itlog siya nagawa sa marmol. So, peke siya. Tignan, compare natin dito sa tunay. O, ang layo, di ba? Oh, may similya to. Ayan, oh, similya niya kalat. Ibig sabihin, basag na yung similya niya bago siya naging mutya. Pero mutya pa rin siya. Kahit basag yung kanyang similya. Kita nyo naman yung kaibahan nila, yung diferensya ng dalawa sa tunay na mutya. Anong bisa ng trabongko ng ahas? Napaliwanag na natin yan, lods. Ito naman, lods, pinagsaklob yung kabibi. Ito yan, yung pinagsaklob na kabibi. Di ba, kumain sila ng halaan. Nilagyan nila ng semento sa loob. Ayan, o, kitang-kita yung semento. Visit na yan. Yan, mga katangahan ko noon. Nung ako ay 15 anyos pa lang. Sobrang hilig sa mutya. Bili dito, bili doon. So, ito naman, gawa po sa, yan, yung sa ganito, yung nilalagay sa, yung grout. Grout ba? O grout. Basta yun na po yun, yung sa gitna ng tiles, ito po yun. Kaya malagkit siya. So, ito naman, mutya daw ng luya. Nakipagtalo pa ako nito sa Antingero. Sabi ko, sinisiraan mo ako sa Quiapo po. No, ibinulong sa akin kung sino gumagawa nito. Yun, naniwala ako. Hindi mo mapaghahalata kasi may itim-itim pa eh. Dahil nga po, hindi pa ako marunong sumuri ng mutya noon. Kaya, ayun, napepeke pa tayo. Siyempre, bata pa. Nakipag-away pa ako niyan. Yung mutya ng ahas, sa swerte yun. Tsaka sa Ito, hindi na umiilaw. Ito yung may battery sa loob, binasag ko. Pag binabasa mo to, nailaw to eh. Naubos na yata yung battery sa loob. Ito yung Thailand. No? Sa Thailand ko pa talaga to binili, mga lods. Sa uso na tong Shopee. No? Dahil nakita ko, may nagpakita na ito. Nasa singsing nilagay. Pagka binabasa, umiilaw. Yung pala, nagaground kaya umiilaw. Walang ya. So, binasag ko yung isa nito para malaman ko kung talagang tunay siya. Ayun, nakita ko, may battery ng relo sa loob, tas may spring. Tas may maliit na bumbilya na... Basta napakaliit ng bumbilya, parang sa mga car stereo noon, yung mga ilaw-ilaw. Ganun, ang laman nito, kaya siya nailaw. Kulay pula din yung ilaw. Yung mga peking mutya, ito, ano rin to, peke din to. Pero may pagkakahawid to dito, mga lods. Yan o, may pagkakahawid siya. Pero ang galing, ang galing, nagaya nila. Pero kung ating susuriin,
Ay, may dilaw din siya kahit pa paano. Pero peke ito, ako na nagsabi sa inyo. Hindi yan tunay. Alam ko yung tunay tsaka peke. Ito naman, yung mga omo na nadurog, basag-basag. Oh. Yan. Yung mga peke na omo. So yan, balik na natin dito sa lagayan ng peking mutya. So, ganyan. Pag may pumupuntang tao dito, pag may nagtatanong, gusto nilang matuto para malaman yung peke, yung tunay. So, pinapakita natin to. Yung iba na ito, hiningi. Bobo rin yung nanghingi, ibinenta. Tapos ang nabentahan, follower ko pa. Sabi ko, balik mo yung pera niyan. Buti binalik naman. Pinakita sa akin. Tinanong, ako lang ang merong ganun klase ng mutya na nabili noon. Fake. Kaya alam ko na binenta nung pinagbigyan ko. Ay, may tumalsik. Wait lang mga idol. Tumalsik yung the battery. Ayan, sa mga gustong... Ito, yung pugad na may itlog. May negative. Nadidighay ako. Sino kaya sa kanila? Bale, hindi pa naman natin to na ibababad sa tubig na may asin. Mamaya kayo. Kung sino man yung salbahing bantay. So yan, to pa. Ito yung sinasabi natin na merong mga lods. So napakaganda. Gandang-ganda talaga ako dito dahil meron siyang alupihan. Bihira to. Promise. Dati, lagi ako nakakakita niyan. Parang nagsisi ako nung nagtampo yata nung binenta ko eh. Ito, tunay na itlog ng hindi po ito marmol. Tunay na itlog pugo. Daplak, ito mga daplak mga lods. Ito naman. Ayun, may ilaw pa rin siya. Oh. Tindi, di ba? Kulay asul. Mas matindi yan kanina nung inilawan ko. Batong alog, dalawa. Ammonite stone, isa. Binta. Binta sa tuyo. Sa lupa. At 5, hindi lang pala sila 5, 6 oh. 6 na piraso na na talangka. At isang mutya ng lintang itim. Ayan oh. Ayan siya. Nasa loob pa ng bato. Huwag nyo nang tanggalin sa bato kung bibili ninyo. Sayang yung bato, may power din yan. So, yan yung ating mga ngayon. At napakaraming bato omo. So, kung ano man ang mapili nyo dyan mga lods, sa tamang presyo lang din, wag may magko-comment dyan, kung tunay na mutya yan, bakit binibenta? Sige nga, hanap ka ng mutya tapos bigay mo sa amin. Bigay mo sa mga follower ko. Kahit wag na ako, sa mga follower ko na lang, ibigay mo sa kanila. Kung di ka ba naman baliw. Pupunta pa kami ng Mindoro, ng Negros, sa Visayas region, sa Norte. Magsasayang kami ng gasolina at magpapakapagod para lang ipamigay. Sa hirap maganap niyan, matuka ka pa ng ahas, malaglag ka sa bangin, maulanan, maarawan. So nakikita nyo naman sa video, bumabagyo na, naguhukay pa kami. Para lang makakuha ng mutya. Live pa yun. Sa mga nagtatanong kung magkano, sa dami ng mutya niyan, at sa kadami ng paliwanagan natin dito mga lods, mag-PM na lang kayo. Kung talagang interesado kayo, mag-PM kayo. Kung gusto nyo talagang malaman ang presyo, malaman kung ano yung bisa ng mutya, mag-PM po kayo para maipaliwanag ko sa inyo kung paano nyo gagamitin, paano yung gagawin ninyo. At wala naman problema sa magtatanong. Hindi naman po tayo masungit para barabarahin kayo. Nagtatanong na nga. Babarahin nyo pa. Huwag po natin igaya sa ibang mga nagbebenta ng mutya na masungit. Depende lang siguro. Minsan, iba yung sagot ko. Pero sa akin, hindi ako galit. Baka pagod lang ako nun. Pwede kayong mag-video call. Commander Leon Yeshua Hamazia, 22k follower, yun po yung legit. Wag po yung Commander Leon Kilat, tapos yung isang Commander Leon na Cage Warrior. Hindi po akin yun, mga scammer po yun. No? Mga patay gutom na hampas lupang anak ng gobernador ng impyerno. Yung mga may-ari po nun. Anak ng hampas lupang gobernador ng impyerno. So yun,
ano sila. 'Di ba? Mga hampas lupa yung mga yan. Siguro wala nang malamon, ipapalamon sa pamilya nila galing sa nakaw. So, may dalawa nang na-scam yung Cage Warrior, yung Commander Leon Kila, 3 na na-scam niyan. So, nung nalaman nila yung tunay na account ko, sabi nila, Commander, sayang, na-scam kami nung nanggaya ng account nyo. Tandaan nyo po, ang tunay na Commander Leon na account ko ay 22K follower. Tandaan po natin, 22K follower. Pag nakita nyo yun, at nakikita po ninyo nagla-live, yung dalawang yun, palagay ko, iisa lang may-ari nun eh. Kasi, pinareport ko na. Paki-report, mass report po ang gawin ninyo. Commander Leon Kilat at Commander Leon Cage Warrior. Ito, magiging ako ba yun? Yung Kilat, di ba kidlat yun? Hindi naman po ako Bisaya para sabihin kong kilat. Di dapat ginawa kong kidlat na lang. Ba't gagamitin ko yung salitang kidlat? Commander Leon Yeshua Amasiya, 22K follower. So, yun po yung tunay. So, yun mga lods, sa mga bagong nakapanood pa lang sa ating live. So, ano po tayo? Piliin nyo lang kung ano yung gusto nyo piliin at sabihin nyo lang sa akin kung ano yung gusto nyo orderin. Kasi medyo pagod din ako galing sa bonsayang ko. So kailangan kasi araw-araw silang naaalagaan. Kaya lagi po akong nandun. So bungkal ng lupa, repotting, latag, then wiring, kung ano-ano ginagawa sa bonsai natin para gumanda. So, ayun, isa sa hanap buhay ko yun. Then, bukas po ay Friday kayo kung magpapagamot kayo. Pumunta lang po kayo rito para magpagamot. Libre po ang ating gamutan. Wala pong problema sa gamutan natin. Wala kayong babayaran. Wala kayong iisipin na kaya hindi kayo nagpagamot kasi wala kayong pera. Wala po tayong ganun. Mag-donate man kayo o hindi, walang problema yan. Ang importante dyan, matulungan kayo. Ngayon, sasabihin naman namin sa inyo kung kailangan nyo bumalik o kailangan nyo nang magpa-doktor. Kasi dalawa ang sakit, spiritual at material. Kung iyan ay material at kaya naman namin marapatan ng lunas, so kaya sa herbal, kaya sa ritual, kaya sa bulong, so yun po yung gagawin natin ngayon. Kapag nakita natin medyo kakaiba na yung tama, siguro kailangan na po ninyo ng tulong ng doktor. Ngayon, kung yan na spiritual, magkasubukan na lang kami. Kung gaano kataas yung kanilang karunungan at karunungan namin, doon na lang magkakaalamanan. Pagdating sa spiritual, kung kulam yung sakit ninyo, edi pahagulhulin natin sa hiyaw ng sakit yung mga yan, ng mga dala. Pero pag hindi sumampa, baklasan. Ganun lang po, kasimple. Wala tayong ipag-uusapan kung magkano yung inyong dadalhin. Wala pong ganun. Kahit tanungin nyo yung mga nagpapagamot dito, hindi kami nang hingi. Hindi namin sila kinontrata. Dahil hindi po kami contract healer. Ang tawag po sa amin ay healer talaga, divine healer. Kasi bakit po divine? Magiging divine ang isang manggagamot kung hindi nagpapabayad, katulad ng Kristo. No? Divine na panggagamot ang ginagawa niya. Sabi nga ng Panginoong Isukristo, sundan nyo ang aking nilalakaran. So, bilang manggagamot, sasabihin nila, manggagamot kami ni Kristo. Ang tanong, bakit may bayad? So, kung yung iba nagpapabayad, bahala sila doon, diskarte nila yon, gawain nila yon. So, labas na kami doon. Kung yun ay diskarte nila, yun yung style nila. Pero sa amin, wala kayong isipin na babayaran. Pumunta lang kayo rito, kung pamasahe lang yung inyong daladala, walang problema kung maghulog kayo sa donation box o hindi. Yun po yung ano natin dyan. Yun tanging masasabi namin. So, hindi po sinasabi namin na kami ang tunay na manggagamot. Kahit sila'y nagpapabayad, tunay na manggagamot pa rin yan. Kaya lang, hindi na divine. Kundi, contract healer. So, iba yung divine healer. Ang divine healer, hindi nagpapabayad. Divine dahil walang bayad. So, sila contract healer na dahil nagpapabayad.
Pero tunay pa rin naman namang gagamot yung mga yan. Wala namang problema. Jeremy Smith, ano ba to? Iskimits. Kogyo Gate 1, Kamandag 2, Antipolo Rizal. So yan po ang aming location. Punta lang po kayo. Pagdating po ninyo dito sa gate, tanungin nyo lang po sa gwardiya kung saan po bahay ni Commander Leon. So baka mapunta po kayo doon sa, alam niya na mayroong Commander Leon dito, gumawa pa ng pangalan na Commander Tigre. Eh di wow. Tapos pag nagtatanong yung mga magpapagamot, saan yung bahay ni Commander Leon, pag naligaw dun sa kanya, galit na galit. Pinagtitripan daw siya. Masama ba yung kung naligaw yung tao? Di baguhin mo yung pangalan mo para hindi ka na pagkakamalan. Nung nakita niya na nag-trending yung ating pangalan, eh gumawa ng Commander Tigre. So pareho-pareho pa sa ginawa kong logo, yung picture ko na may kasamang leon, kanya kasama niya tigre. So ano tawag dun? So yun sa mga nagkakamali, no, hanapin nyo po, Commander Leon. Excuse. Kung gusto nyong makita yung Commander Leon, mag-google po kayo. Sa ano yata, kita na tayo, no? Google Maps tsaka sa Waze. Sa Waze. Pati po yung ano, yung nagdi-deliver, nakikita na rin po kami. Ayaw ba magpatalo, boss? Ewan ko, hindi naman tayo nakikipagtunggali, Jeff C. Hindi tayo nakikipagtunggali. Kasi, iba yung diskarte namin sa diskarte niya, iba yung aral namin sa aral niya. Ngayon, kung siya si Commander Tigre, edi siya na, walang problema. Wala lang problema sa akin yun. Huwag lang niyang awayin yung mga customer o yung mga clients natin. Mga pasyente, naaway kong minsan. Sa tama ba naman sabihin na, pinagtitripan nyo ba ako? Nagtitrip ba yun? Nagtatanong lang kung saan yung bahay ko. Naligaw lang. Kasi magkalapit lang po kami ng lugar eh. Gate 1 ako, gate 1 din siya. Sila sa may talipapa. Ako dito. Yung kanya madaling makita, yung akin mahirap makita, pero dito pa rin gustong pumunta. Meron nga nagpagamot doon, nung hinahanap ako, nahiya na lang eh. Sabi nung anak, Commander Tigre, hindi naman Tigre yun, Leon yun eh. So nagpagamot na lang doon, then hindi naman napasampa. Pagdating dito, napasampa din namin, nahuli namin kung sino yung gumagambala. Kumbaga, basta na lang nagpagamot doon. Mismo boss, baka inggit lang. Ewan natin. Hindi natin alam kung inggit yan. Bakit dinami-dami? Ang daming uri ng hayop. Tigre pa rin napili. Yung tigre halos kamag-anak ng leon at may pagkasimilar sa leon yan. Ang leon na babae, mukhang tigre. Diba? Tigre pa yung nakuha ang pangalan. Naubusan na ba siya ng pangalan na ipapangalan sa kanyang sarili? So, ang tagal-tagal ko nang manggagamot ng Antipolo Rizal, wala akong naririnig na tigre. Nung nauso yung commander, ang dami ng commander. Eh, bago naman ako naging commander, nabasbasan naman ako ng nasirang si Nanay Herminia ng Banahaw na pwede na akong maging blessor. No? Maliit pa ako nun. Siguro 19 anyos pa lang ako nun nung kasama ko yan. Si Nanay Hermi. 8 years old ako nang naligaw ako papuntang Banahaw hanggang saan sumama ako sa mga antingera. So, iyon, commander is meaning is blessor. Dapat kaya mo mag-bless. Ngayon, kung di ka naman nagbe-bless, eh bakit ka magpapangalan, ma-appoint mo yung sarili mo na blessor, no, o commander. Kasi yung dami pong gumagamit ng pangalan commander eh. Patagayin mo sa tao, hindi ayaw tumaga. Kasi hindi naman talaga commander o hindi naman talaga blessor, kundi ginamit yung salitang commander. Hindi kaya nahihiya tong mga to, kagagamit ng commander na pangalan. O hindi nila naiintindihan. Kasi mamaya may magpa-bless sa kanila. Ay, hindi ako nagpapa-bless. Eh di kaya hiya ka. Eh bakit ka nagpatawag na commander o blessor? Sa spiritual, ang katapat po ng ibig sabihin ng commander ay blessor. Nagbe-bless ka. Nagbabasbas ka sa pamamagitan ng itak upang hindi tablan yung tao. So, yun po yung commander, may nagpadala po. Salamat po. Ay, may nagpadala nga ng star sa 10 star. Salamat sa nag-send sa atin.
Diretso na naman kay Paymaya yan. Ay, PayPal. Kay PayPal. So, nung nakaraan, ang dami nag-send ng star. Nagulat kami ni Mrs. Mayroong 1,600 ba yun? 1,400 pesos. Malaking bagay din mga lods. Thank you sa mga nagsesend ng star sa atin. Salamat sa inyo. Pag naipon niya ng isang buwan, dumidiretso sa PayPal. Ayun, nagiging pera din siya. At sana sumahod na ako sa YouTube. Ang laki na ng utang sa akin ni YouTube. Magmula ng gera ng Ukraine, nung sumiklab ang gera sa Ukraine, nagkaroon ako ng ads. So, yung mga ngayon pa lang nagkaroon ng advertisement sa saktong gera ng Ukraine. Kasi si YouTube kay Ukraine yan. Hindi niya ako pinasahod. So, yun. Chinek. Nag-message sa akin kanina. Chinek ng admin ko. So, pwede na daw kami sumahod. Ayun, magkakasahod na kami. Sa unang-unang sahod ko, mga lods, mamimigay tayo ng t-shirt. T-shirt, mga lods, mamimigay ko. So, yun, magandang hapon. Risa Baron. Arnel Balabat. So, sa 53 viewers natin, nasa 73 viewers kanina na umabot. Mapagpalang hapon sa inyo. Nakaabot ka nga, MD Rodriguez, tapos na. Nagdadaldala na lang kami. So, yun, mamaya, abangan yung mga lods yung live natin. Mamimigay tayo ng libre omo. Yung mga omo na maliliit, yung ganyang kalalaki, oh. Yung mga nire-request ninyo noon na sabi nyo, maganda yung omo na maliit kasi ilalagay sa bao, ilalagay sa pulang tela na maliliit, ipang sasabit sa mga bata. So, yun, mamimigay tayo ulit. Huhulaan nyo lang yung number na isinulat ko. So, dating gawin. No? Puting omo lang, yung itim hindi. Kasi, yung kagabing pinamigay ko, ano yun? Kumbaga, sobra ko noon yun. So, ito, hindi pa yan bayad yung mga mutya na yan kay Mang yan. No, kay Mang yan. Hindi pa bayad yung mga yan. Kaya, sensya na kayo kung walang libre dyan. Kasi unang-una, di naman atin yung iba dyan. So, nakaka-arbor tayo, nakakahirit ng kursunada natin, binibigay naman nila. Minsan, babayaran ko rin sa kanila pagka ano. Pero, hindi na ganun kalaki sa presyo nila. Halimbawa, nagpresyo sila ng 5K, so natatawaran ko ng 3K, ganun. Minsan, ayaw. Hanggang 4K lang daw. So, ganun talaga mga lods. Libre na ako ng t-shirt, tsaka pag uwi ko, si Jojo sa tour. Okay, Jojo sa tour, sige. Gandang hapon, Commander Leong. Gandang hapon din kay Jason. So, yun mga lods, hindi na tayo magtatagal sa ating live. At tayo ay, ano na, nahihilo. Parang may kakaiba dito sa, ano, sa mutya. O baka dala na rin ng pagod. Dahil sa ating pagbubungkal dun sa likod. Pag-aasikaso ng ating mga ano, mga bonsai. So, 'yun. Abangan niyo na lang yung live natin. Mapagpalang hapon sa inyong lahat. Ingat kayo palagi. Alas 8 yung live natin. Ingat-ingat kayo mga lods. God bless you more.